Kumukulog-kulog pa eh, oh. Pinuhos na. Basang-basa na po yung ating kalamansi. Ayos na ayos. Libre. Nalibyo tayo ng patubig, mga katribyo. Meron na marami na tayo naubos na rin na diesel. Tapos yan, sakto-sakto. Magandang senyales po itong ating nakuhang park. Itong biyaya. Ating kaibigang maghahakot. Yan, iba po pagka po talaga malalaki po punla natin. Kitang-kita na siya. Ngayong umaga mga katribya, starting na po ng paghuhukay ng ating mga kasama dito sa ating farm. Yung lahat po noong natubigan ay inuhukayan ng ating mga kasama para po doon sa pagtatanim, land preparation ng bagong kalamansi. Basal po kasi itong, kaya masyadong matigas ang lupa. 2 years na hindi po ito nataniman ng gulay, palay o ano po man. Dati tinatanim dito kadala sa mais. Yan, tapos po na matubigan, paghuhukay naman ang kanila pong ginagawa. Di ba malagkit? Oo, malagkitan yan dahil kawan basa eh. Dahil after naman yan diretso. Yan, 3 meters po ito. Hindi yung distance niya. Kagabi hindi na makatulog. Maraya dyan, paligid na yan, punay tuko yan. Ay, marami palang tuko, ano? Sa kawayan naman lahat. Ang mga tuko. Kawayan na yan, yung nasa may daan na yun. Sa kairing... Bayawak din dito, sigurado malaki bayawak dyan. Nung araw pinagkakakitaan yung tuko na yan. Milyon niya, isang tuko. Ginagawang kumpangano niya. Yun pala, sindikato pala. 3 metro po ito. Bakit may lang, mayroong PVC. Hindi, sila hindi na pinagpinta ng PVC. Yung kuwan yun, yung tulos. Lato. Ito yung hukay pagka po doon sa XL size. Medyo pasabas sila ng konti para hindi makakuan, mabitin. Kaya kailangan tubig muna para sa pagbubutas maginhawa. Yan, kaya importante talaga merong linya. Yan, yan ang target nila ng paghuhukay. Mahaba yung uhukayin na ito. Ito, natapos na nila itong gawin na ito. Yan. Pag-isang ka lang naman din araw-araw eh. Si Bernabe naman nagpapatubig. After ng hukayan, yung mga stick tatabi na lang yan, pwede uli sa susunod yan. Importante dyan yan ang palatandaan. Pagka nahukayan na dali ng itanim. Next na pag tatanim naman. Ito. Medyo malata na yung lupa rin
Wala nang basa, malagkit ano. Pero mainam yung malagkit na yan. Dahil madaling kuha o kaya. Kaya madali baon yung pala. Kesa doon sa Kasi matigas. parang bato na. Oo, adobe. Ganda rin. Yung tiningkal. Wala pa rin tubig. Oo, wala pa. Yeah, tutuloy lang po yung ating pagtutubig nito. Dahil sobrang tuyot. Yung panukat. Ayan na. Maagos na yung tubig. Ayan. Tagal-tagal din bago dumating yung tubig eh. Yan, importante yung hose na ganito. Mahaba, 100 meters. 4. Kaya pagka po magpapatubig, importante ito. Yan. 4 hose. Yan. So ngayon po yung galing ng ilog. Walang problema sa tubig. Haba niya. 2 hose na mahaba ito. Ayan. Ayan na kung gaano ka lakas ang tubig. Pagka ganito mga katribya po patubig natin, napakaginhawa. Sandali lang ay matatapos tayo. Kasi open water galing sa ilog. Buhay na buhay po yung ating kalamansi. Meron lang tayong pilapil. Dire-diretso na po yung tubig dito. Kabilaan. Dito siya gagawa po ng pinakasangka. Diretso doon. Okay na. Lakas. Sulit. Sulit ang ating bagong farm. Bagong proyekto. Dito naman po yung ating daanan sa may gilid. Ito naman yung ating lutuan. Ganyan sa probinsya. Malaking bato. Nakapagaling ngayon eh. Binyak mo ng pala. Sa baryo. Kalayo. Ayan. Alis
Ito yung ating punla. Nagsasabi sa atin na maganda raw na inaalis po yung bunga at bulaklak nito. Dahil experience niya. Ngayon, experience din natin, maganda rin kung di rin tinatanggal ang bunga nito. Kasi una-una, matrabaho. Tatanggalin natin ang bunga, lahat ay napakarami. Pero ang pinaka-the best yan, malalaglag din naman ito. Dahil ng ating mga insekto, di naman lahat ng mga nakikita nyo mga buko na yan ay magtutuloy. Halimbawa, ganito karami na yan, hindi lahat magtutuloy yan, may mga malalaglag dyan. Manapa, ang pinaka the best na makikita natin, magagawa dyan, pag pitasin na yung kalamansi, pitasin nyo na. Pag malalaki na at may katas, okay na siya. Para noon, hindi po siya mahirapan. Yun ang the best doon. Pero aalisin natin po yung napakaraming mga buko na yan. Saka mga bunga, wala ka nang ginawa dyan kundi magtanggal ng bunga at bulaklak. Matrabaho. Pwede naman palang hindi alisin. At yung kalamansi naman po, malalaglag din naman ng kalamansi niya, yung puno niya. Kailangan po pang alisin. Di doble trabaho pa ginawa natin. Kaya maging practical po tayo mga katribya. Yan ang isang tinuturo namin sa inyo para hindi kayo masyadong doble pagod. Isipin ninyong napakarami mga bukot bulaklak niyan 3,000, halimbawa 3,000 yan. Aalisin mo lahat ng bunga at bulaklak. Wala ka nang nagawa niya kundi magtanggal, mag-alis ng bunga at ng bulaklak. Samantalang katulong mo naman dyan yung mga insektong nagtatanggal niyan. Tapos yung puno, naglalagas din siya. Kaya ano yung magiging problema ninyo para tanggalin nyo pa yung mga bunga at mga bulaklak. Tinan mo nga ninyo. Namimitas ka ng mga bunga. Di hayaan mo lumaki para makinabang ka kagad. Lumaki na yung kalamansi, di katas na. Pwede mo nang pitasin. Bawa, lumintog-lintog na ito. Pwede nyo nang pitasin. Yun yung pwede nating alisin para makinabang na kayo kaagad. Yun importante dyan. Po mga katribya po yung paghahakot ng punla. Gamit po natin yung ating kalabaw para po madali pong maihatid po yung kalamansi sa bawat butas. Siyempre iba pa rin po mga katribya po yung ating hire. Kaya ninupahan natin po yung nangangaryada. 2,000 yan ang ating bayad para po mai-deliver yung kalamansi sa bawat butas. Pero ipon-ipon naman siya para at least po ay hindi po mahirap po sa pagbubuhat. Ayan, ito yung lahat ng mga nabutasan, ibubudbod. Tapos mamaya pong hapon, yan naman po yung ating itatanim. Kaya sabay tubig tsaka po pagtatanim. Ito. Marami na pong bunga mga katribya. Ayan. Malalaki na po yung ating punla. Napakaginhawa pong alagaan pagka pumalaki po ang punla natin. Compare po natin doon sa mga maliliit. Kaya saktong-sakto habang basa po itong ating lupa, dapat po natin siyang itanim na. Yun. Tama. Kaya pagka nabudbud na, ayan, nagkaroon na po ng buhay itong ating pong farm. Malaki pong kalamansian ito. 3,000 puno ang ating itatanim sa ating new project. Matibay rin bossing yung kalabaw sa init, ano? Bilig nga ako rin yung nakuha ako natin sa Buena Vista yes. Ay oo, hinihingal yung kalabaw. Arte kalabaw na yun. Halos yung laki niya yung kalabaw na yun Kaya nga, ito okay Ay, alas 3 pa umihila yan. Ayan, grabe pala no. Masipag. Buti hindi mo pinangangarera ano.
Oo, mas Salida niya. kaya naman kasi niya, sigurado na yan kaysa sa pangarera. Ada salida niya rito. Oo, may kita eh. Sa pangarera madalas pa talo dun eh. Dami. 49 sa 42. Oo. 49 bare. Naman ang kalabo na masipag eh. Ayan. Siya yung Ito lang ba? maghahatid. Oo. Ito. Pag ito yung mababasa na to sa patubig, mahuhukayan. Ito diretso na po itanim. Dito pwede na itong taniman at dahil hukay na eh. Sa gawin doon. Ayan, ganda na po ng kanya. Oh. Mabilisan lang ito. 1 taong mahigit mga katribya. Itong ating tanim dito, malalaki na po yung kalamansi. Yan po ang advantage pagka malaki po ang punla. Hindi po mahirap po na alagaan, lalo na kung mag-herbicide ka, maiiwasan mo siya kumpara mo doon sa 1 stick o yung medium. May kadalasan po dyan, mamatay pa po yung ibang punla. Sinadya na po nating lakihan po ang tanim natin dito dahil kung kasi itong area na ito makikipagsapalaran tayo, hindi natin alam kung ito ay magtutuloy or hindi. Maganda na po yung malaki punla para matibay po sa ulanan. At kung sakali mo po mabaha, at least malaki-laki po yung punla nating naitanim. Matibay-tibay na siya. Yan yung ating pong patubig. Oh. Lakas ng tubig na yan. Oh. Kaya yung ating maaagusan, yan po yung ating mahuhukayan. So, dire-diretso yun hanggang doon sa dulo. Tapos naman yan, kabila naman po ang babasain. Yan lang mga katribya. Kaya another na kuwan po natin ito, biyaya. Nako, ayan po mga katribya, mukha yatang ibibigay po itong malakas na ulan na ito. May dumilim na eh. Saktong sakto. Nagpapatubig po yung ating kasama. Maaari sanang malibre na tayo ng patubig. Ayan o, kulimlim na yan. Sana ibuhos yan. Tapos yung ating pumpulang kalamansi, yan, dinideliver. Pagka umulan, pwede na po itanim po mamaya. Paghapon, medyo tanghali pa lang po yung oras natin. Ayan o. Pag binuhos to, maganda-gandang pondo to mga katribya. Pagka talaga, sabi nga nila kapag ka talaga binuenas, daig pa noong sinuwerte. Ito talaga pagka binuenas ka, daig mo pa sinuwerte. Yan. Yung ating pulang kalamansi, deliver na ng ating masipag na kalabaw. Kain ito mamaya. Bilis lang ng tubig ano. Kasi ito pababa dire-diretso dun ginhawa ano. Sakto-sakto talaga pala yung kuha na yan doon. Tapos sa kabila naman pababa uli. Ginhawa. Ayan sandali lang nabubusog ginhawa. Pag ganyan malamig kaya walang problema sa patubig. Ayan po, forma ang ulan. Baka sakaling ibuhos ang biyaya, makahagi po tayo rito sa ating pong bagong farm. Makakamenos po tayo ng ating pagpapatubig. Pero kahit din naman po siya umulan, okay lang din. Malakas din naman po ang tubig natin sa ilog. Dahil ready naman na siya, talaga nakaprepare talaga yan na tubigan. Ganun pa man, siyempre iba pa rin po pagka mayroong ulan. Bonus, pero tayong bonus na. Yan yung ating kuha na, yung ating punla. Itatanim po natin ito mamayang paglamig-lamig ng hapon. Kaya pinadeliver na po natin dito doon po sa ating kaibigang maghahakot.
Yan, iba po pagka po talaga malalaki po punla natin. Kitang kita na siya. Yan. Lamig oh. Sa gawin ngayon sa parte ng Bulacan po na yun, umuulan na dun. Pero dito naman sa atin dito makulimlim. Pero baka mahagip tayo. Nakatribya. Yan, saktong-sakto yan. Medyo maambon-ambon na. Yan, ang ganda po nung mais oh. Ito pong ating lugar na ito mga katribya nabili. Yung ating kapitbahay ay nakikidaan po sa atin. Siyempre, pararaanin rin po naman natin yung bilang pagkakapitbahay. Kaya bahagi rin po yun. Kasi doon sa kabila rin naman kasi nakikiraan din naman din tayo. Yung mga tao rito mga katribya po ay mababait naman. Kumbaga, paraanan lang. Kumbaga, give and take. Kasi nagsungit ka rito, wala kang magiging kaibigan. Lalo na dito, hindi naman po tayo taga rito. Kailangan siyempre yung bawat kahangga mo, gagawan natin sila ng mga kabutihan. Bibigyan natin sila ng pabor dahil bandang huli, sila rin po yung inyo pong makakasama, makapagtatanggol po sa inyo pagka nasa panahon ko nakagipitan, yung ating pong mga kapitbahay. Kaya nga sabi, love your neighbor. Dahil pag hindi mo minahal lang yung kapitbahay, bandang huli, ikaw ang gigipitin. Lalo na, pagka yung party po na umaanin na tayo dyan, pag masama ang yung ugali, nandiyan na ipagpaplanuhan ka ng hindi maganda. Lamig-lamig na. Magandahan ito mga katribya. Natanim na po itong ating kalamansi. Makikita na po natin po yung talagang maluwang na kalamansian. Ito yung Bunags Farm, ating bago. Ayan na mga katribya po yung ulan natin. Yan na nga po yung ating hinihintay oh. Yung hangin mukhang malilibre tayo. Lakas ng hangin no. Iba talaga pagka po yung galing sa taas po yung biyaya. Pati yung init niya nabawasan. Siyempre, yung biyaya po, nagsabog po ng biyaya po yung nasa taas. Ayun, lamig. Kaya pinapatay na po natin yung makina. Ayan na. Buhos na yung ulan. Ayan. Lalaki naman po ng patak. Ayun, tuwa ngayon po yung ating mga kalamansi. Oh. Pati yung mais po na yun. Oh. Tuwa na siya. Ayan. Kumain na rin po yung ating mga kasama. Sakto-sakto, matapos kumain tumatak naman po yung ulan. Bonus oh. Ayan, punta na sila sa kuwa, sa lilim. Yan na oh. Ayan. Yung kambing, baka mamaya saluhan pa ninyo yung kambing Sakto-sakto, nadala na po dun yung pumpunla. Ay makakapagtalim na po maya-maya. Ayan, malaki na patak oh. Okay, malakas na yan. Sige ro, panahon na po tayo ng sumilong. Ayan. Ayan, laki ng kambing. Napakalayo naman pala. Baka napalupot daw. Baka naligaw na yung kambing. Naligaw na yun. Ayan, lakas ng hangin. Wala kaya kalong dito. Buti na lang dito, mayroong tayong isang kubo ng kapitbahay. Ating pong tanggapan. Pati camera natin, medyo nabasa na siya. Naman lang yan talagang galing ko sa tubig ulan. Yan. Yan na po yung pinaka right of way dito sa lugar na ito. Ayun, yung nakasingle. Ay, basa sigurado yan. Ay, lalaki ng patak oh. Ay, umarvest ng mais, ayan oh. Dapat ko, gapor mababalaho kasi yan Mulat siya dyan. Sigurado. Oo, biglang buhos. Ayan na. Umarvest sila ng Japanese corn. Saan nasa yung mga kahoy dyan? Ay, tuwa yung kalamansi, ayan oh. Sarap pa pala ng lasang tubig to.
Lasang kuwan siya, giliran. Oh, yan, no? Balaho kasi yan, pag ako, ano yun. Sige, oh, ratsyada sila. Diyan, iyawan mo na rin yung motor natin doon. Doon na lang natin kuhin mamaya. Baka hindi tayo makahaw. Di makakalabas. Lalakad ka na lang, pabalik. Pagulan na. Magang ulan niya yun. Go! Kumain ka! Ah! Kumain ka! Ayun na, dahil pang kono, sinigam. Ano ba yung nilagay mo na? Pula ba yun? Pula? Ah, pula uli. Hindi Japanese corn. Ito, marbles na. Yung pula niya pag tumubo na delikado. Kaya nga, pag lumakas yan, delikado yan pag pula. Pero kung puti yun, So, ang madalas na tinatan dito, yung Japanese corn. Para sa sweet corn na mais. pero yung kasi puti, pag tumubo, nakakarayong yun. Yung sweet corn. Bihira yung pagtatanim ko ng mga hybrid. Ay, maganda yung ulan. Pagka magtatagal-tagal Bernabe yan, malilibi ka ng tubig. So, sakto. Sir, may ba lang gusto? Ito yung pakulog-kulog pa yan. Kaya mo nga ako, tayo, karga mo na tiyo. Maliligan din po yung ulan. Ayan. Ayun, ganda ng pagkabasa ng mga yan. Ano? May kasamang sipon pa yan. Nako, magtutulak mamaya niya. Magtuloy yung pinatanim ko ro. Ano ba yan? Dire-diretso yung one natin dito. Kasi yung lugar na ito mga kanilibyan, pagkatagulan, halos hindi tumadaan ang dahil tutik. Kapag araw naman, matindi naman yung maligabok. Ayan ang status ng lugar na ito. Kaya hindi po ganun sa kamahal ang lupa sa layo na ito. Ayan ang maganda pong kalamansian. Ayan o, ang biyaya ng ulan. Sabay hugas na. Nako, yung mga damit pala, basa na yan. Mga marumi pala. Oo. Kailangan niya, sabunin na ang ulan. Sabunin na lang. Kasi may sabon naman pala eh. Ayun, diretso na yan. Busog na sa ulan. Ayan. Tuwa yung mga damo ngayon yan. Kakahitik na. Kadiliw lang mo, isa problema. Baka naman magdala ka dyan, makalagay. Hideout. Natin mga bagong mga katropa. Tataas mo pa rin din yan. Dragon Farm. Kumukulog-kulog pa eh, oh. Kaya binuhos na. Basang-basa na po yung ating kalamasino. Ayos na ayos. Libre. Libre tayo ng patubig, mga katribig. Meron na marami na tayo naubos na rin na diesel. Tapos, yan, nasundan pa. Sakto-sakto. Magandang senyales po itong ating nakuhang park. Itong biyaya. Kaya naman ng bunga.
Dati po mga kasama mga bagong kaibigan. Ito, sila po yung nagtatrabaho rito sa mais. Yung mga pusa, ay mga basa ng mga pusa. Ayan, tubig na siya, oh. Problema ngayon ito sa may daanan. Putik. Murado, balahoya. Di pa tayo ito, kamo. Oh, pusa. Oh, kala mo tatagal sila, eh, oh. Ayan. Ako nga hindi tumagal kayo pa. Maagang tagulan. Malak na eh. Oo, El Niño, eh. Ayan. Oh. Ay lang. Sakto-sakto. Kuha natin. Sakto po mga katribo. Ay lang, alaga yan, ha? Pati sa daan yan, tagos din yan. Baka lumaki tubig, ano? Sakto-sakto. Ngayon po Biyernes. Bukas malamig maliligo yung mga Sabado de Gloria nila dyan. Ay, yung mga nagpipinitensya niyan, sige ginawin yan. Alala mo kasi umaga lang yata sila pumapalo pag gano'n. Hanggang Biyernes. Sabino. Ibang mga nagpipinitensya, yung pumapalo sa likod. Hanggang ilaw. Hanggang ilaw. Gano'n ang trabaho. Si Miko, hindi ba ka may dito Miko? Laki na natin eh. Patuyuin to. Balik ulit sa vision. Sigurado. Ayan. Hindi mo nga swerte na tubig natin. Kaya yung natubigan ni Bernabe, lunak yun. Sigurado. Eh sa atin kaya tumagos. Mula kaya sa itablado. Mula sa atin. Mula din. Sakto, wala nang patubigan nun. Kailangan nun halongkatin na natin yung mga host. Ayan. I-declare na po ng tagulan. Ayan na. Yung biyaya po mga katribya po ng tubig ulan. Po kasi ito po ay natubigan. Meron na siyang kagad. Baon-baon. Ayan. Sagad na po sa ilalim. Yun po ang ating patubig. Kagandahan po nung patubig natin. Sabay-sabay. Wala pong una-una. Kasi galing po sa taas. Kaya laki yung biyaya. Matagal-tagal po rin nung naging buhos po ng ulan. Kaya bukas puro po baon. Tapos bukas din naman meron po magtatanim. Ngayon di po tayo pa pwede magbaon ngayon dahil malagkit pa itong lupa na ito. Dahil basang-basa pa. Kaya ang gagawin na lang po natin mga katribya, aahon muna po tayo para sa susunod naman. Ito po ay day 2 ng ating preparasyon ng ating pagtatanim. Kahapon po yung pagsusukat, tapos ngayon naman yung pong paghuhukay, then bukas naman po yung pagtatanim. So bayan na po yung tanim tsaka ng paghuhukay dahil marami pa po yung huhukayan. 3,000 po itong itatanim na ito. Ang medyo nakamenos tayo doon po sa ating pagpapatubig dahil di na po tayo umubos po ng marami pong kurudo ng ating patubig, kundi bagkus isang buhos na lang po ng ulan. Yung basa po niya tagos na po sa ilalim. Okay, nalibre po tayo sa trabaho. Nga, oh.
danaw. Kaya pati po yung daanan natin niya sigurado ay putik. Paano mga katribang, ito lang po ang ating pong vlog at gaya po ng dati, God bless po sa inyong lahat. Kita na po tayo po bukas para po sa next episode po natin. Bye bye.